So, di ba meron tayong given na measure ng angle A which is 30 degrees. Then, yung side A is 4. Yung side B is 10. Then, nilagay natin siya or nil-straight natin. Like, computing kasi natin yung side na iba, tsaka yung angles. Wherein, pag nilagay natin yung ABC, plug lang natin yung angle A which is 30. Then, yung side A is 4. Then, yung B natin is 10. Then, syempre, solve natin for sine B or yung angle B mismo. So, sabi natin, gamit yung formula ng sine law, meron tayong A over sine A equals B over sine B. Then, pa-plug lang natin lahat ng given. Then, ayun na, yung A natin is 4, yung sine A natin is 30, yung B natin is 10, then yung side B natin, sine B. Then, cross multiply, magkakaroon tayo ng 4 sine B equals sine 30 degrees times 10. Magiging 10 sine 30 degrees. Then, to solve for sine B, magkakaroon tayo ng 4. Then, eto guys, magiging over 4 din. Then, yung sine B natin is magiging 1.25. So, remember, kapag meron tayong 1 na value ng sine, pag inverse, magkakaroon tayo dito guys ng ng error pag sa calculator kapag more than 1. So, ibig sabihin nito guys is zero triangle exists, no? So, ibig sabihin wala. Kasi masyadong maliit yung isang side kapag more than 1. Ask ko lang po, meron ba sa YT Algebra first? Yung meron dun guys. Check mo na lang. May mga playlist naman dun. Dapat nga doon kayo nanonood eh. Naintindihan mo ta Relix? Basta ganun siya ginagawa. So, as long as marunong ka mag-compute sa calculator, hindi ka dyan malilito. So, kapag 0, hindi natin mahanap kasi wala tayong mabubuong triangle. Sundan mo? Hoy. Hindi mo na gets? Lipat ko na to guys. Number 2 na. Hoy, nasundan mo ba? Hindi mo nga sinasabi kung nasundan mo eh. So, number 2. A is 30. Number 2. Measure ng angle A is 30 degrees ulit. Then, yung side A natin is 5. Then, yung side B natin is 10. So, basically, ganun ba rin yung gagawin. So, in this case, illustrate lang natin yung given muna. So, gawa tayong triangle. Then, plug lang natin yung ABC. Then, yung given. So, meron tayong 30 dito. Yung side A natin is 5. Yung side B natin is 10. Then, pwede natin to mahanap na angle B using sine law. So, meron tayong sine A over A equals sine B over B. Parehas lang to guys Kung nauna yung mga angles, okay lang yan. Kung nauna yung mga side, okay lang din yan. So, ngayon, meron tayong sine A which is 30 degrees. So, magkakaroon tayo ng sine 30 degrees over yung side A na 5 equals yung sine B over yung B natin na 10. Sundan, pinlag lang natin yung given. Then, cross multiply, syempre magkakaroon tayo ng 10 sine 30 equals sine B na lang natin guys kasi didivide din naman natin sa 5. So, bali ito lang ilalagay natin sa harapan ng numerator. So, sine B na lang to. Then, divide na natin to by 5. Gets yun? Kung gusto mo, ilagay mo dito yung 5 ulit. Then, divide mo siya by 5 both side. Pero parehas lang yun actually. Anyways, kung anong gusto nyong gawin, pwede naman. So, magkakaroon tayo dito ng sine B. Pag in-input natin to sa calculator, anong kakalabasan? So, basically kasi yung sine 30 is 1/2. Magiging 1, di ba? So, kapag 1, yung nakuha nating value ng sine, pwede natin makuha yung angle, no? So, magkakaroon tayo ng measure ng angle B, which is inverse sine ng 1.
So, ano maging sagot natin sa angle B natin? Anong bearing? Alam ko ba yun? Sine, inverse sine ng 1. That is 90. Ayun. So, ibig sabihin, magkakaroon tayo ng measure ng angle B which is 90 degrees. So, ngayon, meron tayong triangle which is right angle siya, di ba? So, kung i-rewrite natin yung given, guys, dahil meron tayong right angle, pwede mo i-graph ulit. So, which means, pag nire-write natin, kasi meron tayong right angle na B, no? So, ito yung A natin, ito yung B, tsaka ito yung C natin. So, sabi yung angle A natin is 30, which is ito yun. Then, ito, automatic, alam na natin to kung ano yung angle na ito, di ba? So, ano kaya magiging measure ng angle mo dito? Yung measure ng angle C. So, kung maaalala, na ang measure ng interior angle ng triangle is 180, di ba? So, which means, kung meron tayong, to find the angle C, magkakaroon tayo ng 180 minus yung dalawang angle. Yung angle A natin, plus yung angle B. Wherein, mentally, kaya natin gawin, no? Kasi magkakaroon lang tayo dito ng 180 minus yung 30 plus 90. So, automatic, magkakaroon tayo ng measure ng angle C, which is 60. Gets na natin yan. Kasi nga, total nun is 180. Ayun na, nakuha na natin. So, kung nakuha natin itong 60 na, pwede mo na i-apply dyan, guys, yung special product. Special right triangle. Yung case. Diba? O, sige, lagay natin dito kung ayaw mo siya i-solve using para makuha mo ibang sides. Anyways, sabi natin, ito ay 60. Rate ko lang ulit siguro para maintindihan. Pero nag-gets na natin yung dito na. So, drawing ulit natin. So, pag hindi na pa ito naintindihan, ewan ko na lang ha. So, meron tayo ditong B, C, then ito is 30, ito is 60. So, given yung angle A natin, which is 5, angle, yung side A, which is 5. So, ito yun guys na. Opposite. Then, yung B, 10. Ito yun. So, ano kaya magiging measure na itong opposite side na C natin? So, pwede mo dito i-apply guys yung special right triangle na case. Yung 30, 60, 45. 45. 30, 60, 90. But 45. Yung 30, 60, 90. So, bali lagyan mo lang to ng x. Then, x square root of 3. Then, 2x. Then, remember, yung sa 30 degrees natin, opposite nun, ito yung 5 natin. So, kung 5 to guys, then, etong 60 natin, meron tayong 5 square root of 3 dapat. Then, kasi etong 2 natin, times mo yung 5. Magiging 10 siya. Which is tama naman talaga kasi yung angle B natin, yung opposite side niya is 10, yung hypotenuse. So which means, ito, mentally, kaya mo na ma-solve kung kapisado mo to. So magkakaroon ka dito ng 5 square root of 3. Kaya mahalagang matutunan nyo rin yung mga special case ng ng right triangle. Yung 30, 60, 90, tsaka yung 45, 45, 90. So, ayun, may nakuha tayo isa. Ano pa bang pwede dito? Naintindihan mo? Mabagal na explanation ko nga eh. Paano yung 45, 45? Yung 45, 45 is xx tapos x square root of 2 lang yan. 45, kung pareha sila ng angles, ibig sabihin, pareha sila ng variable. So, kung 45, 45, pareha lang yung variable x. Then yung sa 90 mo, magiging x square root of 2 lang. Pag sa 60, x square root of 3,
pag sa 90 ng 45, 45, 90, x square root of 2. Naintindihan mo ta? Ayun na, meron ka na, kompleto na sila. Pero meron pa tong isa eh, di ba? Uy, hello, Joel. Shot. Wait lang, may naalala ako. Kasi, may form din para makuha natin kung tawag dito, kung ilang triangle yung mabubuo, di ba? So, basically, kapag yung height is equal sa A, isang right triangle lang yan. So, paano ba makukuha yung side, yung height? So, yung formula sa height, di ba, is H equals B sin A. So, kapag meron tayo, guys, A equals H, ibig sabihin, one right triangle to. One right triangle. So, technically, yung H natin, yung B natin, di ba, yung side B natin is 10. Then, yung sin A natin is 30 degrees. Wherein, ang sin 30 is 1/2. So, magkakaroon tayo ng 10 times 1/2, which is magiging 5. So, dahil yung A natin is 5, equals siya sa H na 5, kaya isang right triangle yung nabuo lang. Gamit kasi itong formula, pwede mo makuha yun eh. Kung ilang triangle yung makukuha mo, kung right triangle, kung hindi, kung walang triangle, kung dalawa. Naturo ko na yun guys, nasa YT na yun actually. Times 2 po ang hypotenuse. Yes po, kapag siya 30, 60, 90.